So, ganito na ang paghawak ko sa kanya. Niyakap ko na kahit amoy ipots. Kasi papakita ko sa inyo. Ito pag ginanito mo, makikita mo, no? Ano pa rin, sobrang dalawang finger. Kasi 2 to 3 fingers yung ano o kung 4 fingers, di napakaganda, no? Pero 2 to 3 fingers, pumapalag na siya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mo buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha mo. At yung mga ads, kung short ad lang naman ito, pagtiyagaan nyo na, wag nang mag-skip, tulong nyo na sa channel ko. Salamat! Ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang selective culling. Kasi, di ba, meron tayong dalawang klaseng culling pagkakal, no? Yung culling period nila talagang pag-end na ng cycle nila. Pag i-out mo na talaga sila totally doon sa farm para mapalitan mo ng bagong stock. At ang isa pang klase ng pagkakal ay yung tinatawag na selective culling. Pero ang example ko na lang itong mga itong mga layer na RIR ko. Kasi nakitaan ko na sila ng sign dahil medyo parang bumaba yung production. So inisip ko na dahil lang dun sa nastorbo sila sa bagyong magkasunod at pabago-bagong mga panahon. Pero nakita ko consistent yung mamaya mababa, mamaya tataas. Ganun yung nila, yung egg production nila. At nag-compute ako kagabi doon sa medyo be-break even ako. Kaya nag-decide ako na tingnan na kung sino yung mga sino yung pwedeng i-out ko. At may nakita akong isa kanina, pero sakto-sakto naman na meron yung bumili maaga, naghahanap ng native chicken, pero wala pa akong maibigay na native chicken ngayon kasi nga naglilimlim pa lang yung yung inahin na isa, and then yung isa nandun sa brooder pa yung mga kiti, yung iba nandun sa growing pen pa rin. So hindi ko pa hindi ko pa maibibigay. Kaya ang ginawa ko yung yung pakal, no? Yung i-out ko na. Yun yung inalok ko sa kanya. Actually ayaw niya. Actually ayaw niya kasi nga sabi niya matabang. Kasi nung nakaraan binentahan ko siya ng RIR na bata pa. So, sabi niya parang hindi raw niya malasahan na nagtinola siya. O sabi ko sa kanya, pag old na, na yan, parang magiging native na yung yung katawan niya. So, try mo, sabi ko. O di at least kinuha niya. So na-out ko na. Ang lang doon, hindi ko na video, hindi ko na ipakita sa inyo yung yung kung gaano kaliit na lang yung pero doon sa video ay sa ko dito, pag measure ko doon sa pubic bone niya, na lang alanganing 2 finger. So, makipot na. Kasi, ang age ng mga layer ko na yan ay almost 70 weeks na. So, na talaga, malapit na talagang bababa yung yung production nila. Although, nakalagay dun sa RIR naman ay sabi, mangingitlog pa daw ng hanggang 3 to 4 years yan. Pero, syempre, kung 3 to 4 years, malamang umiitlog ng mga yan, pero hindi na ganun kataas, no? Pero kung ang purpose mo ay egg production talaga, kailangan mag-selective culling ka talaga para tumaas ang egg production at saka para mabawasan yung feed cost mo. Dahil kung kumakain yon hindi nagpo-produce araw-araw, kasama siya dun sa feed cost, no? Dun sa pag nag-compute ka na ng cost per egg, di kasama siya doon. So, makain siya, hindi naman nakaka-contribute ng kita. Di ba? So, kahit backyard lang, lagi nating tandaan na kahit backyard lang ang poultry farm mo, ay kailangan may computation ka talaga, meron ka talagang measures na ginagawa para mapataas mo ang egg production, kagaya ng selective culling. At tara, ipapakita ko sa inyo kung paano tumingin ng mga yung sa selective culling, paano mo titingnan. So, ganito na ang paghawak ko sa kanya. Niyakap ko na kahit amoy ipots. Kasi papakita ko sa inyo. Ito pag ginanito mo, makikita mo, no?
ano pa rin, sobrang dalawang finger. Kasi 2 to 3 fingers yung ano eh. O kung 4 fingers, di napakaganda, no? Pero 2 to 3 fingers, pumapalag na siya. So kahit na medyo nag-ano na yung ano niya, yung palong niya, pero maluwag pa rin yung pubic bone niya, okay pa rin. Yung in-out ko kanina, kulang-kulang na 2 finger na. So, out na talaga yun. Oo. Ikaw. So, ito rin, no? Ito. Masigla pa rin naman sila, no? Kaya lang, medyo parang yung ano niya, yung likod niya. Teka. Wait lang. Kaya lang, yung ano, yung likod niya, medyo ano na to, medyo matabang konti, pero hindi naman, hindi pa gaano, no? So, hindi ko pa kino-consider na may itlog na nakabungad, nararamdaman ko. So ito, maganda pa ring layer ito kasi maluwag pa, no? Sobrang 2 fingers pa. Ano to? Okay pa to. May nakabungad actually. May nakabungad may nakabungad na itlog, nararamdaman ko meron doon. Mamaya-maya mangingitlog na 'yan. So, 'yun yung way, no, kung paano mo titingnan pag magse-selective culling ka, ha, bukod dun sa sitwasyon nila na halimbawa titingnan mo kung healthy ba sila, may sakit ba sila, ganyan, no. Pagka makikita mong ano, may sakit na irreversible, ikal mo na 'yon, no, kasi kahit na gumaling 'yun pabalik-balik, limbawa ano, kalimbawa sipon, limbawa yung sipon kasi gumaling man, mamaya mambunlang kaunti, ano na ulit yan, sisipon na ulit yan, at maghahawa sa mga kasama niya. So, ganun yung ginawa ko din sa isa noon. Meron akong kinal na isa, na tuwing aambon, maaanggihan, sisipunin. So, mahahawaan niya yung mga iba. Mula nung inalis ko yon, ngayon, kahit na bumagyo, napakalakas ng anggid yun sa bahay nila, dahil nga, one-sided lang naman yung sarado, no? So, okay naman sila, masisigla sila. So, yun yung isang way, no? Titingnan mo kung may water bag. Titingnan mo kung maliit na yung palong, malungkot na. Titingnan mo yung kung maliit na yung, ang Ilocano, ang tawag doon, sipit-sipit. Oo, sipit-sipit, yung pubic bone na yon. 2 to 3 fingers, dapat. Mas maganda kung mas malaki pa, hindi napaka-productive ng tagal-tagal, no? Diba? Pero yon, 2 to 3 fingers. Pagka habang tumatanda kasi yung mga layer, kumikipot ito. So pagka nag 1 finger na yan, talagang non-productive na yan, dahil hindi na yan lalabasan ng itlog. Wala na. Parang kung ba sa tayo mga babae, nagmenopause na, parang ganon. So, yun ang paraan para mapataas mo ang egg production mo at makatipid ka sa feeds dahil wala nang kakain na hindi nagpo-produce. So, bababa ang cost mo sa feeds, no? So, bababa ang feed cost mo, automatic na yung cost per egg mo ay bababa. Dahil wala na yung kumakain ng sobra dahil non-productive. So, sana nagkaroon kayo ulit ng idea dito sa video ito at pagpatuloy niyong subaybayan ang channel ko at salamat sa mga nagtitiwala, salamat sa mga nagko-comment, nagsi-share, nagsusubscribe ng mga bago, salamat. Yung mga nanonood na hindi pa nagsusubscribe, salamat din. Yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you very much. Yung mga nag-skip, sana maisipan yung wag mo nang mag-skip. Lalo na kung short ad lang naman yan, no? Tulong niya na sa channel ko. At sana, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana, pagpalain tayong lahat.